Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Lieutenant Colonel Ganya. And yung Battle of Sambulawan, the famous Battle of Sambulawan sa Midsayap, North Cotabato. Ako ng presently operations officer ng 40IB, 6ID. Based sa Midsayap. Actually, dito pa sa Carmen, North Cotabato kasi undergoing retraining yung batalyon namin that time. Prior sa Battle of Sambulawan, nagkaroon na ng initiate skirmishes between CBO Police and MILF doon sa Barangay Mudsing, Midsayap. And nakatanggap kami ng instruction sa high headquarters na magpadala muna kami ng one company doon sa Midsayap to ease yung kaguluhan doon para maiwasan yung massive evacuation ng mga civilian. So pagdating namin doon, nakita namin na medyo talaga massive yung MILF na nandun. And during our info gathering, napag-alaman namin na itong part ng Midsayap, by the way, itong Midsayap is Christian-dominated area siya. But maraming mga Muslim communities o Muslim barangays na malapit sa river niya na nakasettle. Actually, nasa ring din siya ng Marsland, yung dulo ng Midsayap. South portion ng Midsayap. Like Baliki, Mudsing, Tugal, Kadigasan, Kudarangan, Nabalawag, Lumupog, Sambulawan. Yan yung mga barangay na nandyan malapit sa Mars. So, andyan din yung mga malalaking grupo ng mga MILF and other lawless elements or terrorist element. Pero noon pa sila as lawless, wala pang terror groups noon wala pa Puro lawless lang. Ito yung mga KFRGs, yan. So nung pagdating namin doon, nag-gather namin yung info, it was found out na yung barangay Kapinpilan kasi, going to Datupiang, ang dulo nun Kadigasan, Kudarangan, part pa ng Midsayap yan. Nalaman namin na nandyan na yung mga MILF. Accordingly, pinayagan sila or walang magawa yung community na nandyan lang sila. Pero yun nga lang, napag-alaman namin na every time na may dadaan dyan na mga sasakyan, mga nagtitinda, hinihingan sila ng tax. That's why, pero dahil nga ceasefire noon, wala nang gera between MILF and AFP or any government forces, parang na-tolerate lang yun. Until such time nga na nagkagulo sa Mudsing dahil sa land conflict na sinasabi nila. And nung nakita na massive yung MILF presence dun sa highway na yun, mula Kapinpilan hanggang Datupiang, dun na nagkaroon ng order na for the whole 40IB to occupy yung Midsayap in that portion. Nag-base kami dun sa Barangay Salunayan sa malapit sa plaza. Okay? Ngayon, napag-alaman namin na hindi na pala halos madaanan yan, lalo na mga government forces dahil nga inaharang ng MILF. Makakadaan yung mga civilian, yung mga Muslims, yung ibang Christians na dumadaan lang, pero they will be subjected to sakat, to tax. So, hanggang nagkaroon ng instruction sa amin na i-clear yung kalsadang yan. This was from January to February. So, kinlear namin yan. Hanggang umatras, nagpunta ng Mars yung mga MILF at nag-establish kami ang sabi ng brigade sa amin, 602 Brigade, is to establish a position na hindi makapunta yung mga MILF sa National Highway para maharangan yung mga dumadaan. And yun, nag-establish kami isa sa may barangay na Balawag, isa doon sa may Sambulawan lang.
Pero tumawid yun ng lumupog, nasa lumupog. And one time, habang nandun kami, hindi huminto yung MILF sa pagkakandak ng atrocities. Nangaharas sila ng civilian community. Dumating yung punto na na-checkpoint yung isang member ng 38 IB na nawala siya. So, hanggang maraming info na nagko-conglomerate o nagko-consolidate yung MILF. That's why by March 5 ng gabi, pinagsabay yung dalawang company namin na harasin. Yung Charlie company namin na nasa Nabalawag, Kadigasan, at yung nasa Lumupog, yung Bravo company namin. So yun. Actually, napalibutan sila pareho. And during this time, nagkaroon ng instruction ng brigade na wag i-reinforce. Pero sabi namin, parang kabaligtaran yon. Kasi pag hindi namin ni-reinforce yung tropa namin, baka maubos dahil overwhelming yung kalaban. So nagkaroon kami ng meeting nung kasama ko sa staff ng S2. Yes, inassess namin sa mga company commanders kung sino yung heavily at saka lightly na hinaharas. So nakita namin yung Charlie company na nasa Kadigasan ang madaling bunutin. While yung Alpha company namin nag-provide ng route security sa amin. So dala-dala namin yung tropa ng scout platoon at saka itong headquarters company. So medyo parang one company kami noon. Ako nag-act na rin ako as company commander nung company na yon na nagbibigay ng direction. Dala-dala din namin yung cruiser weapon namin ng batalyon, yung 81 mortars namin. So upon reaching yung Kadigasan, iningi namin yung mga enemy locations sa company commander. Eventually, naibigay niya sa amin. So while dinidepensa nila yung position nila, nag-provide kami ng fire support, indirect fire support through mortars. Then tumutok kami sa kanila, no? Ni-refill namin yung nasa east nila. So eventually, nung bago kami umalis sa position nila, binanata na namin ng mortar yun. Hanggang nag-sopen yung kalaban, umatras yung kalaban. So that's the time na nahugot namin yung Charlie company. Around ano na yun? Mag 0200 na yun. Mula nung 2200 na hinaras sila. So 0200, nilakad namin pabalik. Nag-swing kami sa kabila hanggang Kapinpilan. Medyo malayo yun kasi wala kaming masakyan nun eh. Walang sasakyan nun eh. Walang truck. Tsaka very delikado mismo dahil yung kalsada is may mga reported na MILF na nagkakandak ng ambush. Kaya talagang tactical yung ginawa namin. Nung nahugot namin yung Alpha Company, naglakad kami papuntang crossing Kapinpilan. Yung Kapinpilan is one barangay ang gitna before reaching Sambulawan. By dawn, nagbigay ng instruction yung battalion commander namin na magkaroon ng reinforcement muna doon sa Bravo Company kasi may patay na sila eh. At may ilang wounded na, 7 na yung wounded. So, yung one platoon na pina-reinforce namin, one platoon ng Alpha Company na may daladalang APC, na RPG yung APC, umusok. So, napin down. Buti na lang, may lining doon ng irrigation lining na ginamit nilang pang cover. Kasi dead space yun eh. So, ang instruction ko, through communication sa cellphone at saka sa radyo, na stay put na lang sila. Dahil inabutan na lang umaga eh, na wag na silang tumayo, baka tamaan sila. So, habang 04 na 05 na nakarating kami sa Kapinpilan, nakapag-consolidate na kami ng tropa. So, this is time na nakadevelop kami ng scheme of maneuver. Dahil yung isang platoon namin na nag-reinforce, kasama yung umusok na APC, nandun sa gitna ng kalsada, at binabakbakan ng MI. Tapos, nakita namin may kanyugan may mga nyug doon sa kabila, sa western portion nila. Na sabi namin, pwedeng avenues of approach yun. So, nakadevelop kami ng scheme of maneuver na magkanda kami ng feint attack na susundin namin yung nag-reinforce na napin down, while yung scout platoon namin na may mga scope at saka yung one platoon pa from Charlie Company magmamaneuver doon sa likod
So yun ang ginawa namin. While maintaining contact dun sa Bravo company namin na pin down, na nandun na sa Lumupog. Kasi hindi kami makatawid doon dahil ilog, walang bangka. So kailangan we should deal yung munang grupo sa MI na nag-ambush doon sa nag-reinforce initially. So nung na-briefing na yung tropa, so para magmukhang marami yung papunta doon sa na-ambush, nag-maintain kami ng malalayong distance, about mga 15 meters ang distance ng individual. No? Pero ito kasi, kaya naman matapang kami dahil first time na na-issuean kami ng vest at saka yung helmet. Bagong-bago. Kaya kahit tamaan ka doon, hindi tatalab yung direct small arms mo eh. So yun. So nung pinamove na namin yung isang group na nag-conduct ng feint attack, binakbakan ngayon ng MI. So yun na, dahil binabakbakan ng MI, nawala yung attention nila sa maneuvering ko namin. Ito yung, nung binakbakan na sila ng MI, nagkaroon ng bakbakan na, doon na namin pinamove yung nagmaneuver sa likod nila, sa kabila, sa western, further west ng tropa at ng kalaban. So nung upon reaching yung destination nila, nakita nila yung kalaban nakatalikod na sa kanila. So that's the time yung nag-act na platoon leader doon, dahil ako naiwan ako sa TCP, hiningi ko doon kay Lieutenant Cadiente yung location ng kalaban. So 3 times kong hiningi para ma-sure ko yung exact location ng kalaban at saka yung bearing ng kalaban sa location niya. So nung inistadihan ng mga ilang minuto, nung na-plot na namin sa mapa at na-aim na namin yung mga mortars namin, so nagkaroon kami ng coordination na prepare. Okay, Lieutenant Cadiente, prepare kayo. Dahil on your signal, putok na namin itong mortar. So upon giving the signal ng FO namin doon, yun na. Nung nag-feedback sa, Sir, bullseye, fire for effect. Yun na. Fire for effect na ngayon. Nung tinamaan na sila ng mortar, nagpulasan na yan sila. That's the time na ang ganda ng nangyari dahil nung nabulsay yung mortar fires namin sa kanila, nagatrasan sila, yung nagmaneuver namin ng tropa, parang manok na lang sila ng binaril. Eventually, I think 18 na MI ang nalaglag sa kanila, no? And na-liberate namin yung tropa na ilang oras nang nakataba doon sa lining, and yung na-extricate namin yung initial na na-wounded doon. Then nung nakubkub na namin yung enemy position na yon, nag-move na kami forward going Lumupog, that is southward pa ng Midsayap. So yun, ang ginawa namin doon dahil dumating na rin yung armor support from 2nd Light Armor Company, na-utilize namin yung NAS-based suppress fire para masuppress yung, dahil hindi yan makatawid ng Lumupog, hanggang doon lang sila sa dulo ng Barangay Sambulawan. Pero nagamit pa rin siya dahil yung 50 caliber, malayo naman ang narating niya, naka-provide pa rin siya ng suppressive fire. So kami ngayon, after ng Sambulawan, natapos kami ng mga, I think, magfo-1400 na yon. March 6, 1400. The following day, Sir? 1400. Yes, sir. Ganito na, sir. Ganitong oras na yun, sir. Nagsimula alas 10. Ng gabi, sir. Kagabi, sir. Actually, walang kainan yun. Walang kainan yun. Walang kainan yun. Pero sabi namin, i-treat na natin parang piyesta ito. Minsan lang ito. So, after namin na series of firefight, kasama yung TCP at saka yung maneuvering units, we managed to overwhelm yung kalaban. Talagang yung lahat ng MI na nandun, ubos. Walang natira. Pati commander, na walang ubos. Nakuha lahat yun. Then, nung nakuha na namin yun, na-ease yung pressure sa north ng Bravo Company namin. So, nung na-ease yung north ng Bravo Company namin, that's the time na nag-insert na kami ng tropa doon sa Bravo. And eventually, actually, mag-move forward para sana kami. But, ang restriction namin doon, the ceasefire is still working that time. Kasi that was 2007. Wala pang tinatawag na back down yung ceasefire that time. Holding pa ang ceasefire noon. That's why, so,
instead of moving southward pa, the operation was called off. No. So hanggang doon na lang kami. Eventually, nagkaroon lang ng konting clearing para masiguro na wala ng presence ng armed MILF na nandun. And then, in-extricate na namin yung mga casualties namin doon. Eventually, yun nga, though nakakano lang din kasi maraming kapatid nating Muslim na namatay. So, yun. After ng further instruction, nagkaroon lang kami ng konting usapan. Then, we go back sa headquarters namin. Then, nag-establish kami ng temporary company base para lang hindi conduct ulit ng atrocities itong mga MILF sa mga civilian communities. No? Nag-establish lang kami. And then, massive yung talks between sa command natin, sa 6ID, yung CCCH natin, and CCCH ng MILF. So hanggang doon lang yung Battle of Sambulawan. Then after that, bago yung MOA AD, nagkaroon pa ng maraming mga pagkakataon na nag-violate yung MILF. Actually, itong battle na to, ito dapat yung mga isa sa mga pinapag-aralan sa ano natin Yes, sir. sa pagtuturo ng giyera Yes, Because ang daming elements nitong battle na to na worth studying. O sige, number 1 dyan. Isa-isahin natin. Merong order sa inyo not to reinforce. Di ba? Okay. Merong kasing, kuminsan sa military, meron kasi talagang utos na ganun because may ibang perspective yung brigade commander, which we understand. Pero sa inyo, nagpursige kayo. Yes, sir. Nagpursige kami kasi may mga lessons learned na kasi yung 40IB, yung batalyon namin dyan dati, na nag-order sila na not to pursue. Pero pamaya-maya, inupakan ng MILF yung tropa, namatayan patuloy ng dalawa. So, naisip ko that time, kasi wala si batalyon commander, ang sinabi ko na lang, sir, sabihin nyo sa brigade na nandun na kami sa area kasi hindi namin pwedeng pabayaan yung dalawang kumpanya namin kasi may casualty na tayo. Ang sabi ko, sir, di baling mag-explain tayo sa Congress na lumaban tayo kaysa yung mag-explain tayo sa Congress na ubusan tayo ng tao, sabi ko, sir. So, it was a calculated risk naman dahil yung mga LGU, in support naman sila sa Army dahil hindi rin nila inakala na ganun na pala karami yung MILF na nandun sa munisipyo nila na labag sa pinag-usapan. Kasi ang usapan is doon lang sila sa fringe ng Mars. So, ang nangyari, nandun na pala sila sa community. Kaya yung ginawa namin was a calculated risk na kailanman, even yung EXO namin, bahala na kayo, Bok, sabi niya, well, sir, basta sabihin mo lang, nandun na kami nung nagbigay sila ng instruction, nandun na kami, nag-reinforce na kami. At hindi namin hayaan na maubos yung tropa natin dahil hindi tayo nag-reinforce. So, dala-dala namin yung mga mortars namin, yun ang ginamit kasi hindi makaabot yung 105 na nandun sa salunayan, yung battery na nandun, out of range siya doon sa Lumupog at saka doon sa Kadigasan. Kaya that's why dinala talaga namin yung mga mortar namin. Yun ang nangyari, sir. Ang second kasi dyan na question is, which is na-share ito ng isang, nakasabayan mo dito si Miss Namo, si Colonel Reynaldo Mina ng 60 Pawas Ranger, DRC, 61st DRC. Yung first DRC noon na bagbagan, kinakailangan recall in the heat of battle, di ba? Yes, sir. Ngayon, ito kindly explain yung concept ng primacy of the peace process dito. Kasi yun palagi yung pinapractice nyo, yung restraint na as a lieutenant, grabe na adrenaline mo, bagbaga na. Pero pag sinabing itigil, kailangan itigil. Pero ito kasi, nakasimula na kayo. Pero yung peace process kasi rito talagang yun yung naging limitation ng mga actions, di ba?
Meron kaming ibang dahilan bakit nung sinabing magtigil kami, hindi kami pa nagtigil agad. Dahil ang ibang mga biktima kasi is mga sibilyan, yung mga barangay. Mga barangay. Yung mga barangay officials pumunta sa amin, mga sibil pumunta sa amin, mga lalaki, umiiyak. Umiyak sila, sir, anong gagawin niyo sa amin? Hayaan niyo na lang kaming mamatay. Sabi nila. So, though may instruction sa amin na you cannot go 1 kilometer further o radius beyond your camp. Pero may mga mortar man yung kalaban na 81 mortar na ilang kilometers ang tinatakbo ng bala nila. So sabi namin, sir, mukhang perdiga na ito. At ang namamatay, ang tinatamaan, sibilyan na, sir. Ang hinaharas, barangay na. So, ang naging dahilan po namin doon is in support sa law enforcement, sa PNP, na i-protect lang yung community. Since ang in-invoke namin doon, sir, is yung mandate ng AFP sa Constitution to protect the people at saka yung sovereignty nung barangay, na we will not allow the MILF to take control of even 1 square meter ng locality natin. Kaya yun po yung naging sandata namin na pinanindigan naman ng mga civilian doon, even yung barangay officials, na kung maaari tulungan sila para hindi magkaroon ng marami pang casualty yung mga kabarangay nila. So yun po yung naging mandate namin. Hindi kami pumunta roon to fight, no? Magkaroon lang ng sagupan between MILF and Army. Hindi. To protect lang yung mga tao. Hindi yung pumunta kami doon para makipagbarilan. Hindi. Ang kuwan namin doon, to protect the community. Yun ang naging katwiran po namin. Hindi po kami pumunta roon para makipagbakbakan, kundi i-protectionan lang yung community. At pinaalam namin yun sa both CCCH, MILF at saka sa government CCCH natin. So yun po yung kuha namin. So in the middle of na gera, hindi kami talaga makapull out, sir, kasi kung magpo-pull out kami, ano na lang yung civilian mangyayari sa civilian now? Helpless, defenseless. Hindi nila alam humawak ng baril. At pag humawak sila ng baril, uhulihin sila ng pulis kasi illegal possession daw. So wala kaming magawa kung hindi in the absence of intent ng direct commander o ng hindi rin nila alam kung anong magiging guide nila eh. Kasi hindi kailan baka mag-back down ng ceasefire. So namili kami. Ang ginawa namin doon is nasa constitution yan. Kahit wala ng order. Anong constitution? Protect the people. Yun po yung ginawa namin. Pumunta kami doon to protect the people lang. So pag hinaras nila yung community, nandun kami to protect the people, i-repel lang yung harassment na ginagawa nila, yung attack. So that, kaya maraming mga report doon na pag atakihin yung community, bakit may mga CBO daw? Hindi. Kung lang yun, we're just protecting yung mga tao at yung mga community kasi marami pong namatay na civilian during that time. Even yung matanda, hindi nila pinapalampas. So kami naman, dahil meron kaming konsensya, hindi na maming hayaan na nandyan lang kami sa kampo, na mamatay yung taong bayan, maubos yung taong bayan. At dahil sa humihingi sila ng tulong sa amin, yun ang naging guide namin, na protect the people lang in the community lang. Kasi kung pinabayaan namin yun, siguro mas marami yung civilian casualties at massive yung evacuation na baka darating yung time, hindi natin makontrol ng kaguluhan, baka sila mismo hahawak ng baril at makikipaglabo-labo na hindi natin malalaman kung hanggang saan yung damage na mangyayari kung hindi tayo nakialam o hindi tayo nagbigay ng security sa community na hinaharas ng mga MILF. Yan ang ganyang ka-professional yung decision making. Kasi ang decision making sa ganyan na in the heat of battle, hinaharas na yung nyo. Kailangan do what's right pa rin. And you did what's right. And you were creative. Sige nga, yung paano kayo naging creative doon sa feint, ang ganda ng maneuver nyo eh. Yan, tayo, usapang military tactics na
hindi, madali lang na marami mababasa to sa libro ang kwentong Faint. Pero sige nga, ikwento mo paano in-execute. Before MOA AD, nagkaroon ng maraming atrocities among communities. Like Baliki, yung mga nasa gilid na barangay ng Mitsayap at saka Alyosan, yung barangay Dungguan. Meron kaming mga innovations na ginawa kasi MILF is well informed na sinabihan sila, even yung IMT, yung third party na nag-go oversight sa peace process natin, they were informed na hintuin nyo na yung pagharas nyo, you back off, bumalik kayo sa Maguindanao, but despite na warning, mas pinalakasan nila yung harassment at mas pinadaming tropa nila. So dahil konti lang din kami, 1 battalion, marami po kaming innovations na ginawa. Nag-lay kami ng, ito, hindi para sa ano lang to, defense lang ito. Nag-lay kami ng mga wires, electric wires, doon sa dulo ng Baliki. At inana namin yun sa Mars. May tubig eh. No? Naka-connection sa tubig, yung kuryente na yan. No, nilay namin yan kasi dahil napagod kami, Sir, nagharas sila sa Dualing. Sir, nagharas sila sa Rangaban. Sir, nagharas sila sa Kwan. So napagod kami sa reinforce. Ang tulog namin parang manok na lang. And nagde-deteriorate din yung Kwan namin kasi inuubo-ubo na rin kami. Inuubo na rin kami. So ang ginawa namin to prevent that, naggawa kami ng mga ganon. No? Nag-extend kami ng mga wires. Naglagay kami ng mga simpleng traps. Yung iba, ang tawag nila doon, yung ping-pong. Nagpagawa kami ng ping-pong. Kasi yung ping-pong, pag matapakan mo yung puputok siya. No? Mag-deploy. Hindi naman kami wala naman kaming mines na pang-deploy dyan. And it has never been a practice na maglagay tayong ganyan. Tsaka wala kaming issue ng ganyan. So, nag-innovate lang kami. Kuryente, live wire, at saka yun yan, mga ping-pong na pumuputok. No? So, the moment at nag-utilize kami ng mga local na informant na nandun sa malapit sa kanila, sa inaatake nila. So, by the time na, sir, meron na, yung tropa at saka ibang TAFGO na nandun, na naka-assign doon, bantayan na nila yon. That's why nung bago sila makapag-attack pa, maraming na kuryente, maraming yung Baliki na paborito nilang atakihin, doon sila unang nag-withdraw. Hindi na nila hinaras yung Baliki na barangay. Lumipat sila doon sa malayo na detachment na Baliki, pero Baliki pa rin. Dahil nag-incur sila ng maraming casualty doon mga nakuryente doon. Nung na-monitor natin kasi, yung MI kasi, hindi sila tulad ng NPA na gumagamit din ng utak eh. Makita mo yung mga flashlight din na iba. Tsaka maingay sila. No? No, nung na-monitor na ng informant na nandun sila, sinaksak na namin yung kuryente. No? Kaya, isang innovation yun. Sa overwhelming na deployment ng kalaban, sa skirmish na sa mga formations nila na hindi na kaya naming tapatan, yun ang ginawa namin. Kung saan yung gaps, doon kami naglalagay ng mga innovations para ma-preempt yung kanilang atrocities. Yan yung creativity Yes, sir. in war. May second episode ito. May fourth episode. Ito naman yung MOA AD na napakalaki rin. Napakalaki.